ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Kumusta ako, brother Douglas to, no? Sweden, right? Arutsa, Douglas Arutsa. Sa imuning konbat, ano sa babae nata? Okay, hindi mo pa, pwede ka pangutanon. Okay, mangutan ako nimo. Sa akong gipaminaw, klaro man to nga, ang imong bag-ong ngalan nga Dios, mauna si Santo Papa Paulino Agapay. Mauna yung bag-ong na ngalan sa Dios. So, nato pa, wala na tong Hesus. Wala na. Kasi, abot tubag ba ka? Sa mga wala pa kaila, sa wala pa padaigi, ug nakaila, ug miila sa bagkungalang, Santo Papa Paulinong Agapay, alang nila na ang pangalang Hesus. Pero para namong nagipadaigag na kaila na, naana ang bagkungalang Santo Papa Paulinong Agapay. So, base sa atong istorya kaganina, ako na lang ikuan para magdaginot sa oras. Kana, ang akong pangutana, nimo ha, kanang, kaganina sa itong istorya, ang inyo ng sampiton nga ngalan makaluwas, si Paulino Agapay na, dili na ngalang Isos, mamato istorya na ito ganiya. Sa ipalayak, o magtumag pa ka na, sige. Sa atong ikaisbutan ganina, nining kaulihang mga adlaw, ang amok nang hindi sampit nga ngalan sa atong panuluwas, ingon nga kaugalingon niyang bagong ngalan, Santo Papa Paulino Agapay. Kanang si San Pablo nagtudlo man nga mobalik ang atong Ginoo nga manluluwas. Unya ang ngalan nga mobalik nga Ginoo nga manluluwas kay si Ginoong Jesucristo man. Tito 2:13, Hebreano 9:27. Unya asa man sad mapakli nato nga bag-ong ngalan Paulino Agapay sa Biblia kay gingamit man sa Biblia nga maunay manluluwas kasi Kristo man para namo sumala sa mabasa sa Biblia nga siya gimubalik og manluluwas. Para sa inyo ha, si Paulino Agapay may mubalik og manluluwas? Okay. Siya ang manluluwas nga dibalik nga ang iyang kaugaling bagong ngalan Santo Papa Paulino Agapay. Unang punto dito sa MD pinaday Tito 2:13. Natural nga ideklara ni Apostol Pablo ang ngalang Hesus nga may mubalik kay mao man ang ngalana ang gideklara dito yun sa pagsugod sa ilaan pagministeryo. Mo magaling nga lana. Apan, nining kaulayang mga adlaw, tungod kay gindeklara po sa nga dunay kaugalingong bagong ngalan, pinaday Kristo ug ang katumanan ini, mao ang Paulino Agapay, may hinungdan na mao amo po nang gipadayag karon sa inyo. Sa kang Kristo nga siya mo'y among giilang nga Dios nga manluluwas, doon na may mga propesya. Gitagna ni Propeta Isaias, natuman sa Bagong Testamento, Isaiah 14, natuman sa Mateo 1:23, si Kristo po gitagna sa Isaiah 35, nga siya moarib aron pagalos, silutan siya, nga katong buta makalaka, atong buta makakita, ang bakol makalakaw, gitagna siya sa propesya. Nga, nay usa ka ginganlag babae Maria, birhen. Kinsa man pong manununda o anghel nga nagpahibalo nga dunay bag-ong mutungha nga manluluwas. Naaba po'y anghel ni nagpahibalo nga mauni si Paulino Agapay, naabay nga nana po. Okay. Ako lang sa tao nga gamay o klaro itong ingon nga bag-ong mutungha nga manluluwas. Kaya mo ko mag-ingon nga bag-ong mutungha nga manluluwas. At talaga yung correct na. Kaya mamislead man ang mga kaigsunan ko. Kaya ingon nga siya bugtong anak nga manluluwas, dugay na siya itungha. Unong siglo sa nasa sa saray. Gali, uno-uno, 12 G's kanyo sa 14, naanal sa existido na. So ang atong gideklara, bag-ungalan sa atong Ginoo Santo Papa Paulino Agapay. Muna ako lang ito correct. So, ipalihog lang ko sugit sa imong pangutana para maklaro. Okay, ganing among magong Kristo nga Dios ug manluluwas na mga propesya tagna na si Paulino Agapay na ba po'y propesya ug tagna nga bag-ong ngalan nga Dios nga manluluwas kay si Kristo buhat 4:12 mao may ngalan nga makaluwas. Unya si Paulino Agapay, Santo Papa Paulino Agapay, duna ba sa mga propesya pod nga gipahibalo nga mao na ni bag-ong ngalan sa Dios? Nabay mga propesya na? Ingon nga siya ang Ginoo. Naghatag siya mga propesya o pagpahibalo dito sa among mga katigulangang balian sa sinubano. Nga sa Biblia na, partikular na sa Kanang Testamento, propeta o manalagna. Nga sumala sa ikapadayag sa mao nga espiritu ngadto sa mga manalagna nga mga balian nga katumbas sa mga propeta
motungha ang puso diwata o ang bugtong anak sa Dios nga dunay timailhan nga siya magpisi o usa ka bakos o unya maoy motigom sa iya mga pinili nga dili pinaagi o kuwali. Pinaagi gud sa espiritu. Katumanan sa Isaias 34:16. Dili pinaagi sa wali. Ang pagkatigom. Wa man nimo masulti kung saan na mapagpatigom. Okay. Wala gito. Dili pinaagi sa pagwali ang pagkatigom, kundi pinaagi sa espiritu sa Ginoo. Nga ang espiritu sa Ginoo mao'y naghatag og giya sa mga kaigsuuna namong unang henerasyon mga piniling katawhan nga moadto sa usa ka lugar, partikular na sa Osminia, nga dito nila nakita ang maong persona nga gi-describe sa among mga katigulangang balian nga mao'y puso diwata nga magtigom sa mga pinili ug unya magbakos og pisik og kini natuman pagkaato nila. Ang Ginoo brad pinaagi sa espiritu pwede siya magtigom. Isaias 34:16. Ako sa basahon? O na, okay. Kanang mugamit man pud ka og mga teksto bersikulo sa Biblia, sayo pud kang mituo kana kay migamit man ka. Karon ang akong pangutanan nimo, sa panahon sa katapusang hukom si Kristo may manghukom? Kisay mo hukom sa katapusan, si Kristo ba o si Paulino Agapay? Ang hukom sa katapusang panahon, Mateo 25:34, inong mausa ka hari, ang bugtong anak sa Ginoo. Na ang iyang ngalan kaniadto sa unang siglo sa nasod sa Israel, nga gipaday sa mga apostoles, is ngalang Jesus sa Kristohan ng Biblia. Nining kaulihang mga adlaw na naanas siyang kagaling bagungalan Santo Papa Paulino Ungkoy sa Mura Agapay na. So ako ipaklaro ang imong tubag ha. Ang bag-o na di ay nga muhukom sa umaabot ang bagong ngalan ng Santo Papa Paulino Agapay. Ipaklaro ko klaro mao ba ni? Ang hukom sa kaulahi ang mga adlaw, ang bugtong anak sa Ginoo. Nagkaroon, nining kaulahi mga adlaw, nagdala na siyang kagaling bagungalan Santo Papa Paulino Ungkoy sa Mura Agapay. Ang imo kong categorical question, na kinsabay mo hukom sa kauling hadlaw, si Kristo ba o si Paulino? Doon na magkay assumption ana nga lahik si Kristo, lahik si Paulino. Ang among ipadayag ana, siya ang bugtong anak sa Ginoo, ang Kristo nga gingan na dito sa naso sa Israel. Niining kaulahi ang mga adlaw ingon nga bugtong anak sa Ginoo, doon na nay kaugaling bagungalan Santo Papa Paulino Ungkoy sa Mura Agapay ug sila usara. Awan, di na malaglahi. Sa akong nasabtan nga kana day si Paulino Agapay, mauna siya nga ang muhukom pero mauna na kanang gisabi ni Kristo mauna si Paulino. Mao mo ngalan Santo Papa kini. Nagsangyaw ba ang mga apostoles anang ngalana anang Paulino Agapay? Nagsangyaw ba? Wala. Okay, natural sa ilang pagministeryo dito, wala pa gyud isangyaw ang personal nga kaugalingong pag-ungalan sa Ginoo Paulino Ungkoy Agapay tungod kay wala pa man gipadayag sila. Ang ilang gipadayag o ang ilang gisanyaw is kadtong gipadayag sila. Apan kadtong wala gipadayag sila, wala na sanyaw kay man gipadayag sila. Ug tungod kay si Apostol Juan sa pinadayag 3:12, gipadayagan man siya nga dunay kaugalingong bag-ungalan ang Ginoo, o iyang gipadayag. Una dito sa iglesia sa Philadelphia. O kining maong iyang kaugalingong bag-ungalan natuman ni kaulihing mga adlaw nga ang iyang personal nga bagungalan Paulino Ungkoy sa Mura Agapay. Kami na mo yan wali, dili na ang mga apostoles. Ako lang ikiluha ka. Sa samang kaagi sa Isaias 9:6. Gipanagna kisay nagsulat kisay saysay si propeta Isaias. Isaias 9:6. Sa Isaias 9:6 naabay Jesus? Wala. Pag-abot sa bagong tugon, kisa may nagpadayag sa ngalang Jesus. At katong iyang gipadayagan, si Jose. Si Isaias, wala siya magpadayag, magsangyaw sa ngalang Jesus. Iwa man siya padayag eh. Listen magpadayag, kagwa ka padayag eh. Listen magdala kag sulat, wala ipadala sa imo. Ang imong ipadala, ang imong ipaila, kadto yung imong nailan, o ipaila po sa imo. Si Juan Evangelista, nagpadayag sa dunay kag ganung bagong ngalan ni Ginoo, tungod kay siya may gipadayagan. Si Pablo, si Marcos, si Juan, si Matthew, wala magpadayag, kaya mas sila padayag. O nining kaulay mga daw, tungod kay kami gipadayagan, kung usa iyang personal nga bagungalan, katumanas
pinalig Kristo si mo nang kami ra po yung madunggan ron. Sama sa unang siglo. Nga ang mga apostoles mo nadunggan na to, nga nagwalig Jesus. Dili si Propeta Isaias. Yeah. Nganong kinahanglan man usbon ang ngalan sa Ginoo, ako na lang kubon, usahan na lang tuba, wala ba to'y hinungdan tungalang Hesus? O nganong kinahanglan man, sabton ba na kung wala na to'y hinungdan ang ngalang Hesus, unya, kiningalang Santo Papa Paulino Agapay, mauna ni mahinungdanon, nganong kinahanglan man pun usbon? Nanala nga, nganong kailan pa mong usbon? O kana mo imutapos sa pangutana, aminaw ko sa mong tubag, o si Igsong Purpol mo musunod, paminaw ko sa mong tubag. Okay, salamat kaayo sa atong halandong Catholic Faith Dependent Kids Bohol. Nga matupang niya, nganong gikinahanglan usbon? Actually, kanang kasya sa pangutana, ang duna Diyos, anang 100% pinakainsaktong tubag ana, ang Diyos yun. Kaya siya may nag-usog, siya may nagbago. Pero nganong mo ingon ang magsumin, nganong mo gipadayag nga dunay bagunganan tungod kay mo ay plano sa Dios. Di pa gud ta makabuot kun usay plano sa Dios. Juan 14:6 di ta marka ato sa man kun dili pinaagi niya so therefore ug usay iyang plano mo ay atong sundon. Oh, di kinahanglan kay ngano man. Dunay koy panghuna-huna ni anak, maybe usa sa mga katarungan sa Ginoo kung nganong iyang gibago tungod kay Mateo 24:4-5 daghan mang magdala sa iyang ngalang Kristo. Mo nang gibago niya Paulino ungkoy sa murag gabay. Daghan magdala Kristo. Mo na nga probably mao na iyang girason para matitirmahan yun ang isa ng mga mini, isa ng mga pigi. Kaya gikipadayag man niya nga daghan magdala sa iyang ngalang Kristo pero mini mo nang pinadayag Kristo si nasa ikaw galingong bagong ngalan. Okay? Brother Douglas, ang akong pangutana ibasin ako biblical yun ha. Filipos Kapitulo 2 versikulo 9. Ako sang basahon para imong masamtang o mapusid ko sa akong pangutana. Bato ni San Pablo, tungod ni ini gituboy siya. Kining siya referido ni Jesus. Okay na bro? Okay na bro? Ay na bro, okay na bro. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Ang akong pangutana mao kini. Kanos aman og asa gihatagan og ngalan si Jesus. Balikon ko. Kanos og asa gihatagan si Jesus og ngalan tubag. Okay. Kung tipog yun sa tuig, kung kanus aghatagag ngalan ang buktong anak na Jesus, sa Mateo 1:21-23, what yun tayo mabasa diya kung kanus ang tuiga? Mateo, ngalan Jesus. Ako kayong basahon for clarification ng link. Walay tipog yun. So dito magtipo-tipo ka kaya kami kanus ang nagtipuhon magkaniserbol. Atong basahon na nga, walay tuig diri. Mateo 1. Ilang taon na to, sir? Okay. Okay, 21. Ha? Lagi nga lagi sus. 21. Mateo 1:21 ingon ani ang atong tinaw nga mabasa. Mga anak siya lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. 22, ihitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon. 23, magbuntis ang usa ka dalagang putli ug mga anak siya lalaki ug ang maong bata pagatawgon nga Emmanuel nga kung sabton ang Dios kauban nato. Nadunggan ninyo atong gibasa. Walay tipo kung kanus ang tuig ka gingan Jesus. Nalisod man pag magtumutumo kung sirpo. Nga dili wala man. Di man daw sulti bakat. Ang akong pangutana wa gyud matunong. Ang iyang tubag misimang sa akong pangutana. Balikon ako ha. Ang konteksto sa akong gibasa. Ako ay plus 8 para makasabot siya unsa akong gipangutana kay wa ko siya ni responsive sa pangutana. Nagpaubos siya og nagpatinumanon hangtod sa kamatayon sa cross. Bisan sa iyang kamatayon sa cross, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan. Wa ko mangutana nimo ni atong nataho siya. Ang imong tubag dili mao. Akong pangutana dito sa sidlakan, ang imong sa kasadpan man
Kanang 1:23 sa Mateo ni adto nang natao sa samahal nga birhen. Ay sa kuan. Huwat sa pangutana. Di man po na sa agapay. Si Kristo man na kan sa ngalan Hesus nga nagpasabot ang Dios moluwas. Ni adto nang gikan sa langit nahimugso. Gitagna nanganlan sa Hesus. Ako pangutana di lang iyang pagkatao sa kalibutan. Kung dili ba kadtong namatay siya misaka sa kahitasan ngadto man gihatagan og ngalan. So wag yun mo matubag. Simang ang imong tubag. Kanus-a og asa. Wag pa nimo matubag ang pangutana kung kanus-a og asa. Mr. Douglas, very responsive. Kada ka namin nauwaw kahit tanaw nimo. Ako pangutana kasadpan imong gitubag sidlakan. Naghangyo ko nimo magdula tag basketball ang imo nagsupol man ka. So ako balikon ha. Wala ko mangutana nimo ni adtong mianhi sa sayuta nagpakatao ang imong tubag 1:23 sa Mateo. Ang akong pangutana ba ni adtong namatay na siya sa krus, misaka siya sa langit, gihatagan siya ngalan. Sumaw ta maghatag sa ngalan kay bag-o man kana imo ang imong gipot tubag atong kalan niya kanhi. Ang imong gipresent ang bagong mangalan. So bauta na mauni. Sumala sa gibasa nako sa Biblia, kanus-a og asa ang paghatag og ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Duha ka pangutana, be responsive, tarunga in taon pagtubag. Responsive ta, dito gud ta. Balik ato lang masal pagbalik tong Pilipos 2:9 nga mo iyang gikot. Kanus-a og asa. Atong basa ng Pilipos 2:9 kay basig sa iyang pagbasa doon na dahil gibutang og kanus-a para masutaw po nato kung ang iyang pangutana relevant ba dito may sumigala kaya ang gusto niya tipo mang yun nga tuig. Okay? Pilipos 2:9 larga sir nang gabi niya sir. Oh, Pilipos 2:9 nangita sa kanus-a og asa. Atong subayon rin ara din ang tubag. Pilipos 2:9 Tara din tubag. Kaya kasi tanga. Tungod ni gipag sinungdan siya, pero naglahi nig version dito sa iya. Ato pwede siguro kanang imo kay mo nagibasa mo. Pwede, buhay lang ta sir. Kasi nagtanong man ni sir po lima. Filipos 2:9. Kasi tanga. Ay nang tubag ani igsoon ara diri. Ang tubag. Dos maybe. Dili maklaro. Kumot ni ini. Salamat. Dili ko bili ba ning mga appreciate gid ako ning mga Catholic faith defender sa Sikdibong Giti. Wan kayo, mga masinabtanong pati nabangon. Maybe. Kumot ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. Asa, ang pangutana asa. Oh, tino diri. Gituboy ngadto sa dapit sa kalangitan. Asa. Dapit sa taas sa kalangitan. Asa dito sa kanus-a. Duha man tayo pangutana. Oh, Jesus. Busa. Yatagan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. Busa mamluhot ang tanang binuhat nga nasa langit. Oh. Ngalan niya tubag. So natubag na daw niya. So din itaka ikahon. So kanus-a gihatagan og ngalan ni adtong gibayaw siya sa kahitasan sa langit. So asa sa langit. Karon kung si Paulino Agapay ang gisgutan dinhi ang pangutana kanus-a man si Paulino Agapay ni adtong langit. Kay kining pag-adto sa langit ni Hesus nga ganlang sa ngalan nahitabo man ni adtong 33 ano Domine. Pangutana kanus-a na tao si Paulino Agapay ug asa ang record nga gikan siya sa langit gihatagan og ngalan. Mao ni ang among gusto i-clarify. Hatagi ni nagbuntaog nga ebidensya nga si Paulino Agapay didto na sa panahon sa first century og nagaimig record nga kanang si Paulino Agapay gikan na sa langit. Kay dito man gihatag sa langit ang bagong ngalan ni adto gihatagan og ngalan ni adto gibayaw sa ikan sa langit. So mao nang imong problema ron, tubaga.
Wala sa imo nga giingon. Nga asa. O do? O. Kanos bayaw. Lumatod pa din nimo asa ang record. Record man yung pangita. Ini nindot. Para ni Brad Hussein nangitag record pero panguta ang problema lang kay di pa pumudawat. Doon ay record, nindot kayo. Humble man si Sir Paul Alima basig amo makita ra namo na iya pong sumayon. Doon ay usa sulat pamatuod sa among halandong ministro Dennis Dunas Multimar Agapay. Artikulo evidence that Christ has come. Sa among official Facebook page Journey to Troll. Kadyo lang. Sa among official Facebook page Journey to True Religion, dito nakasulat detalyado. Kanus ani kaya. Kisay nakakita. O dito. Problema lang gud lang nimo para ni Brad Hussein yung sumayon. Okay? Kanus ug asa to dito ang record. Dayon. Basig maningala dai mo sa Biblia. Wala man ang mga apostolis mag-ingon nga nakakita sila ni Kayat Santo Papa Paulino Agapay. Natural. Okay, wag mi Wa record. nila makita ingon nga bagkungalan tungod kani adtong panahon na ang ilang nakita ngalan mang Jesus. Pero maura to mo matubog to anak sa Ginoo. Maura lagi ko. Buhat uno. Hindi Jesus si maura to. Nakita nila ang ngalan lang Jesus. Pero nilig ulit ang mga daw ang nakakita kami na po. Nagaanta mong example. Sa karaang testamento ba sa DJ, si Juan, wala masulat, Juan Bautista, Sir Paul. Wala makakita, kadyo lang, example lang eh. Balikon ako ang pangutana kay marwa gyud ni masabti ba. Niangko na ka nga si Jesus ang paghatag og ngalan niya nga labaw sa tanang ngalan ni adtong gibayaw sa langit. Og asa dito sa langit ang paghatag og ngalan. Karon kay imo man gyud isuksok ng imong Paulino Agapay nga mao na si Jesus bisan di tinuod. Mao na nga kitagaan ta kag ebidensya. Kani adto mang pagkayap ni Jesus sa langit nahitabo man na 33 ano Domine. Ug dito na nahitabo sa langit ang paghataw og ngalan. Ang pangutana kung kanang imong gisuksok nga di mao nga si Paulino Agapay mao na ang Jesus, hatagi lagi kog ebidensya nga makasatisfy namo nga kanang imong Paulino Agapay dito na sa langit. Kano sa man sa natao sa kalibutan kung sa may birth certificate pila na may iyang edad karon. Sumo na ang akong gustong imong saysay kay para dili mahagbong ni nga lagi mo himo may istorya hinon kasi pagto di mga tao doon mga way mga buot. So na may mga insaktong panimuot. So base sa maong bersikulo balikon ko kay naman ka nga ang paghatag og ngalan nga labaw sa ngalan ni adtong gibayaw sa langit og dito na nahitabo sa langit hatagi laki kog ebidensya nga si Paulino sa to ka Agapay gikan naglangit. Pila na may edad niya karon? Kausa man sa na tao. Sumo na akong boss pa dutaw ni mga pangutak to ka. Nindot unta hangyo linggo pero dito ka buhok kay laman ng hosting na bisita pa ni Sir Paul Alima nagkang masip din paminaw pwede ko mahangyo pangutana lang iribat man nila estilo nila iribat nila akong tubag ang akong tubag ila mang ipasabot dilig niyo trabaho ron sa pagpasabot sa akong tubag kung ganahan mong muwali na lang mo di mo mangutana kaya ako lang ikaw kinakahangyo lang ug mangutana mo kabalo ko professional debater man kun professional debater man sa panahon sa pagpangutana sa kusik-examen pangutana lang yun na okay balik ka sa punta mga lagi open forum naman ko po na balik ka yun siya asa may ebidensya asa record gitubag na ng siya asa may record asa may ebidensya nga siya nikayab sa langit ingon nga bugtong anak sa Ginoo nga naasin ko galing bagong ngalan sa Papa Paulinong Agapay buhami sa kasulat pagpamatuod sa among halandong ministro Dennis Dunas Multimar Agapay artikulo evidence that Christ has come dito nung makita ang ebidensya nga gisulat apan og mismo tag kinsay witnesses buhi pa sa sipalok sibutan hangtod karon existido kana kung truth lover truth seeker mo kana kung truth lover truth seeker mo dahil balik pa sa Filipos 2 maybe o Diyos wala lagi ko'y supak diha naging lang Jesus tinubig ka sa kitasan wala ko'y supak tinuog na pero ang iso diri bak yung ngalan sa atong Ginoo sa
Pilipos 2:9, walay pag-ungalan na nagisgutan. Ngalan ra ang isyu pag-ungalan sa Ginoo. So, dakop kag Pilipos 2:9 to refute my statement, no, dili relevant sa imong gito. Pag-ungalan ang isyu, pili ngalan ni Jesus, kaya wala supak na. So imong gikot tong naghimog dokumentaryo. Si Jesus matod sa Buhat Kapitulo 1, misaka man sa langit dito sa nakatuman ko sa Ascension, katong lugar nga si Kristo ibayaw sa langit. So na kanang imong naghimog dokumento Na may bagungalan kaya anak na may bagungalan. Jerusalem dito sa bukid nga diin gibayaw si Jesus nga naka-witness siya kakatong mibayaw mo to si Paulino kagapay kagyanlan ron ninyo nga bag-ong alam. Tubag. Speaking ko, salat mo na mamutat na mga sa bakat na kawawa man. Hindi nagsulat ron sa dokumento ng ebidensya na ang buktong anak sa Ginoo na ginasin kong kanyang bakungalan sa Bupapa Paulino pero dapat ni balik sa langit. Wag din siya kato dito. Ngayon, tungod kay Ginoo, nga nagkalasing kong galing bakungalan, diri man gipakatao. Diri man gipakatao. Ug asa ang Ginoo gipakatao? Dito po mahimalo ang iyang mga pinili. Ug asa ang Ginoo, to ayang pinili. Ug ang iyang pinili ko makahibalo. Pareha na po sa mga apostoles doon. Ha? Asa man gipakatao ang Ginoo sa unang siglo? Jerusalem. Kinsa may nakakita tanan ba? Dili. Ang iyang po mga pinili. So ditong bahina ang makahibalo ug sa nitabo sa Ginoo ang iyang po mga pinili. Pag dili ka pinili sa Jerusalem, di po ka kabalo. Kaya bisa ng maparisong iskriba, wapong is kabalo. Ha? Ana ra. So okay na. Ngawa gyud ni bakatong saksi ni kini naghimog dokumento. Dahil miingon sa kaganina nga natao na pudlog kani kuno pagbalik, tan-aw na nato tinuod na Kristo na pagbalik magpakatao ba? Hebro Kapitulo 9 versikulo 28. Gihalad usab si Jesus sa makausa aron sa pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao, mo pakita siya sa ikaduhang higayon dili tungod sa sala kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Miingon siya ang Kristo na pagkatao na po si Paulino magapay. Ang pangutana asa mabasa kapag balik ni Jesus sa ikaduhang pagkani magpakatao na po sa isip tao. Tubag unsa nga bersikulo nga ang tinuod na Jesus mo balik sa kalibutan magpakatao pag-usap isip tao. Tubag Patay. Ang iya gipangita is word for word na makita nato sa Biblia na ang mag sa pagbalik ipakatawag din sa pag-usap. Honestly speaking, wag bitaw mabasa ng word for word. Kana. Implied truth sa Lucas 18:8. Yan na. Ana siya. Apan kung mubalik na unya ako, isa na ginon ang Ginoo. Nga anak sa tao. May makita pagka ako nga mga tao nga dunay pagtuo dinhi sa yuta. So, sa iya pagbalik, usa ko siya anak sa tao. Kung usa ko niya paghimong anak sa tao sa pagbalik, dinhi sa iya anak ng tao. Logically speaking. Apan kung mubalik na unya ako, ingon nga anak. Apan unya kung mubalik na ako, nga anak sa tao. May makita pa ka ako ng mga tao nga may pagturi ni sa yuta. Mano, di yun ka makatuwa. Yung parang na naman sa Ginoo. Tari ba? So, salamat sa mapag-angkon nga wa gyud ay. So mabalik ko sa Pilipos. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. So manatagi ha. Mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, magpasidungog sa ngalan ni Jesus. Dili na ingon nagpasidungog sa ngalan ni Paulino Agapay. Versikulo 11. Og ang tanan magsangyaw nga si Jesus mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Human nga si Kristo gibayaw sa langit, gihatagan og ngalan nga labaw sa namangalan, mangluhod ang tanang tuhod kaniya nga si Jesus mao ang Ginoo og magsangyaw kang Jesucristo. Ang pangutana, human nga gihatagan si Jesus sa bagong ngalan, unsa na mga lanang isangyaw? Jesus o Paulino Agapay? Matod sa Bible, unsa may isangyaw? Human nga nahatagan og ngalan, Jesus
o Paulino Agapay? Asa sa duha? Multiple choice. Sumala sa nabasa, magkaki sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan matod sa Biblia, magsangyaw man sa ngalan ni Jesus. Ang pangutana, ang tinuod nga Jesus naghatagan og ngalan nga labaw sa nang ngalan, ang magsasangyaw niya magsangyaw sa ngalan ni Jesus o sa ngalan ni Paulino Agapay. Ito ba? Ito ba? Ano ba ito sa labaw pagkata sa multiple choice? Wala, ibig kapatid ba ito sa labaw? Ya, kung atong paminaw, hinabi na nga energetic na mayon yung kanabang istorya. Huwag atong paminaw, huwag yung makatarunganon po, no? Huwag makatarunganon. Kaya yun siya, basa niya ang Filipos 2:9-11, Jesus yun. Ingon na siya, asa na ikuan, Kristo, Jesus kung pagkungalan. Ang iyang assumption na Dr. Miguel, ha? Is lahit si Kristo, lahit ang Kristo, lahit yun po lang pagkungalan. Gara, kadyon lang. Sa Filipos 2:11, Jesus ko niya. Okay. Isupak niya. Pero di man guna mismo. Ang imong pangutana is you're always carrying a fallacy question. Non-sequitur. You are not following my presentation. What I present here is about the new name of our God. Wala ka mag-discuss ng Jesus. Pagkungalan. Non-sequitur. Giguba ganun yung man. Pagkatarungan. Ito, sakto na yun, boss. Wala supa ka ng Jesus. Bisan pag gikan sa Emmanuel, 14 sa Isaias, paing sa bangon, lasi pa sana Jesus. Huwag yun isupa ka na. Pagkungalan ang ating Jesus, cellphone. Oh, klaro, pagkungalan. Kung nakasabot ka o fallacy of non-sequitur, dito ko ha, para makasabot ka na fallacy of non-sequitur is it does not follow. Kanang imong argumento mo ipalase. Nga naman, sa dihang hatagan sa Jesus o pagkungalan, it does not follow. Nga di na Jesus ang iyangalan nga isang yaw. Ang inyo pala si Padod mo Sekretor, wa mo palo sa Bible, sa dihang miingon mo nga naingalan na Paulino Agapay na may noon, so wa mo na-align sa science of correct thinking. Ayaw ko, na pala okay na linya me, nga sa pagbayaw na Jesus sa langit, sa diyang gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, it does not follow nga di na Jesus ang isang yaw. Kaya nagpabilin nga sa diyang gitagaan siya ngalan o pasidungog, mangluhod ang tanang tuhod sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus ug magsangyaw ang tanang tao nga si Jesus mo ang Ginoo. Meaning wala ma-change. It does not follow nga kung gitagaan siya ngalan Paulino Agapay na dayon. Nagpabilin gihapon na Jesus. Ayaw pagtumutomo anang gamitan ng fallacy o non-sequitur. Kaya ang imong argumento may klarong fallacy. Katubag naman imo, no way record. Ngayon, yes or kuan man to, multiple choice man to. So I'm sorry, Mr. Douglas. I'm sorry nga dili gyud tinuod kanang imong giklaim. Kinahanglan mo balik ka sa tinuod na Jesus. Fallacy of non-sequitur. Kung magwali ka o Paulino Agapay, it does not follow na naingalang gihatag nga di na ito magwali ka Jesus. Mao na ang akong ipabalo nimo sa imong pagpauli dito sa Dipolog, hinaot, lamdagan, kung kaluyan ka sa Gracia ni Cristo. Certificate, wala ba certificate yung Ginooy? Okay, salamat po nagsumigala, pero ako lang itong duruga. Nga pag iyo ng duruga, non-sequitur ang iyang pangutana, di ba lipo ko? It does not follow? Correct mo na. The meaning of non-sequitur means it does not follow. Mabitong niyo kung he is not following to my original presentation because he is using the non-sequitur fallacy. Ano ba ito? Kung gibalik ko niya, kahit kami kung is that's non-sequitur, sinong gano'n, kung may-follow sa Biblia, kung sa mga pinag-Diyos doon, siya sa Biblia. Siya nga mga badaugon, akong paghahimuon, nga haligay niya sa timpo sa akong Diyos. Kung siya dili na magagulat-dili, kung ikasulat ko niya kanyang ngalan sa sulat sa akong Diyos, ang bagong Jerusalem nga malaw, tikan sa akong Diyos, kung kang akong kagaliw, bagong ngalan, sa Biblia lang, wala, sa Biblia. Now the question is, are we not following the Bible? Kamu, sa ano? Ha? Kisa man ka, wala mo sunod sa mga. Masa man ang pinalikas na siya, wala sa Biblia? Pero, salamat kayo. Labi na itong Sir Paul Alima, last na po siya natin yung pangutana.
Okay, hiyaan na po rin tungod sa support. Akong pagyuko pagtahon, especially kang board member si Rodro Makiling, Sir Paul Alima, and the rest of the Catholic Faith Defenders, nationwide and local, and also to AG Buhol. Ang tola, Christian, Protestant, tanan Protestant, salamat, jumpa gabi. Kaniyo ka tanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matod ni Brad Douglas, biblical ko ng iyang bisis kay migamit og Revelation 3:12. Wa kita supak ana. Ang atong gisupak ang iyang sayop nga interpretasyon. Wa dawat man ato mga bersikulo kay gamit. Wa lang gyud na sila kasabot sa ilang bersikulo. It does not follow lagi. Nga naay ngalan nga gihatag nga Paulino kaagapay ang bag-o ngalan. Nag-retain ang ngalang Hesus even pa na ay ngalan nagihatag isip pa si dungog kang Kristo. Klaro man na. Nga sa dang gihatagan sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan, mangluhod ang tanang tuhod sa langit, sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta, sa ngalan ni Jesus. Wag mo sa ngalan na ni Paulino ang kakaapay. O magsangyaw ang tanang mga tao nga si Jesus mo ang Ginoo. Nagpabilin gihapon ng Jesus. Mao na nga sakto man tong iyang bersikulo. Ang sayop dito ang iyang application sa mga bersikulo. Mabitaw nga ni adyo programa sa katinawa sa pagtuong Katoliko kay tabangan nato si bisan kinsang mga tao nga nalihis na ang ilang saktong interpretasyon sa balaang kasulatan. Kay lisod kayo Brad EJ nga daghan ang malindungan. So salamat kayo Brad Douglas o kayo lang in taon kalain na ako nagsulti niyan ng kamaturan na sa ngalan na po na sa kamaturan o sa ngalan sa Ginoo. So hunaot nga always gihapon ta amigo. Gamay lang sa kontra. Sige. Kanang balik ko pangutanan ni mo Brad kini nga kuha kamaturan man ko gipangita. Kamaturan. Si Kristo nasulat ang iyang mga milagro kay pwede ka karon patong panahon na ang iyang mga milagro mabidyuhan to kung karon to nahitabo nya kayo may video gisuwat si Santo Papa Paulino Agapay nga bag-ong ngalan sa Dios naa ba kay cellphone naa ba kay madokumentong mapakita natong ebidensya nga si Paulino Agapay naglakaw-lakaw og tubig kay si Kristo sa Galilea naglakaw-lakaw og tubig unya nakapahunong to og bagyo nya si sa bagyong Odit nga nawa man po ito mapahunong ni Paulino Agapay ini bagong ngalan sa Dios. Ikaduha naama kay cellphone mapakita na mo karon nga si Paulino Agapay nakabuhi og patay naibutan nakakita kay buhing ebidensya man na nga kami mutuo karon di na lang ng kasulatan kagay may og buhing ebidensya nga si Paulino Agapay nakalakaw og tubig at na lang. Okay. Sa dili pa na ko to bagong niya, dili sa kong Sir Paul Alima. Nga maulagi, kami kuno mo'y nung sipitor. Sa hinungdan kay among interpretasyon o aplikasyon, wala magkadimao. Pero uyon siya sa pinaday Chris 12. Ambot lang ka, kung i-exegete na ba niya ng pinaday Chris 12? Kaya ninyo siya nga ngalan doon ang Jesus. Balik ko na kung magsumigala, wag kita supak ang ngalan Jesus. Pag-ingon rin niya, Pilipos 2:11, magpabilin, mag-retain, magpapabilin na yun ng Jesus. Tagaan ta mag-sampol. Inyong ngalan, karang ilibin na itong ngalan. Pag ingon niya mo, Sir EJ Buhol, Sir EJ Buhol, pag ingon niya doon na sa ipakong ngalan, magpabilin pa ba yung ngalang EJ Buhol? Dira. Magpabilin eh. Usa sa akong paboritong artista, singer and dancer, Dina Morales. Ang iyang ngalan, Permero, Sharon Magdayaw. Pagka-artista na niya, usa yung ngalan. Yusan niya, usa na yung ngalan. Dina Morales. Di usa may nahimong popular name niya, personal name, Dina Morales. Pag inyong bago, napapil yun na nagsumigala, di yun na wanan yun nagpabiling Jesus lang, di bago na gali. Di bago na gali, nabay na bago nagpabiling, dirita sa pangutanan ni Si Brad EJ, bago na yung ngalan. Pero wala, di ba ala? Wala, kaya nagsumayo yung birth certificate. Kaya na kung ang ngalang Jesus, oh. Wala pa mawala. Kailangan na nabasa sa Biblia. Pero wala magpapasabot yung wasin bagong ngalan. Para lang. Ganita sa Sir EJ Buhol. Nangita sa video. Kay matod pa niya, kung dito sa unang siglo, doon na high-tech na tayo na videos, doon na tayo video nga, nagama siya mga milagro. Pero galing kay, wala man, nasa palang kasulatan, tinood na. Sakto na magsumigalan. Una sa samang kagi,
Hiling Ginoo bagong ngalan Santo Papa Paulinong Kuigapay sa pagsugod ng ministeryo 30 ang edad. Sa 1957 onward sa pagministeryo, wala pa man po ni, wala pa may touchscreen si Reggie. Wala pa yun. Wala pa na ni Jury. Wala pa nakabidyo sa mga sa mga milagro. Pero mga milagro, adaghan kay Brother Reggie. Magalia sublion po na ako, hinaot truth lover o truth seeker mo. Evidence that Christ has come, gisulat sa mga landong ministro, Dennis Dunay, Smuti Maragapay, tuwa dito ang mga nakadaiyang milagro na agihimo, recorded. Okay. Kanang pititaasa kay mong wali, kanang moderno naman ron, pagka year 2020, wakay sa igihimong milagro sa 2020, 21, 22, 23, 24, 5 katuig mamilay pa atras, na naman ay touchscreen. O nga, 5 katuig, importante ba yan na aron kami mo to o? Importante kayo na oy. Nga karon sa 5 katuig mo labay, wag yun kayo nabidyohan di ang mga milagro, nga ipakita, ano bang mga, ano ito niya, pakita ko naman, kanang labay mga, kuyo, puta na kita, nga, bakol, nakalakaw, sige ko na. Wag yun kayo makita niya, wag yun kayo, sinusilpon, wag yun. Okay, tinag-anay mo ganito, Exxon. Nining panahon na, pagawas na sa pinindi ang touchscreen, late na kayo ni. So, wala lagi minute ako, wala lagi video dari. Sa samang kagin, wala po yung video dito, kaya wala pa bang po ni mahimugso. Pero na ang mga recorded, nga mga sulat, nga mga ibingon ng ebidensya, nga naghatag din siya, mga milagro. Nag-ayaw mga masakiton, doon na nalunong sa dagat, bata, namatay na, deklara na nga pinindang ilubong na sa mga ginikanan, pero pato niya, ilangyad to, maruli na ba no? Pero mga lagi, di mo makatuwa na, kay siyempre, istorya pa man karon, pero kung truth lover o truth seeker yun mo, ang mga witnesses still buwi pa rin sila sa Sipalok Sibitan sa Buwan del Norte. Pero magsuglayon ako, doon ako sa kasulat, gabay, evidence of Christ come sa mga labong ministro, Dennis Smuti Maragapay, kaya dito ang detalyado ng information, may tungkol sa Reggie. Lagi kay nga akong naibawaan, but nga akong ipaklaro ba sa mga naminaw, ang bagong ngalan sa Dios mao na si Santo Papa Paulino Agapay. Amen. Mao na bagong Santo Papa, mao na bagong ngalan sa Dios. Mao na imong gipang gisangyaw diri karon. Puli sa ngalang Kristo. Puli sa ngalang Kristo kay Paulino Agapay naman, di na makamusampit sa ngalang Kristo kay Paulino Agapay naman. Mao na may imong giila nga Dios ang mao ngalan. So mao na ngalan nga gamhanan para ninyo. Dili ni para namo. Para masabtan sa tanang naminaw ba, imo man yung gipromote ang ngalang Paulino Agapay nga maoy Kristong bag-o nga ngalan Paulino Agapay mao na inyong giilang nga ngalan sa Dios. Ang among Kristo gamhanan man magkalakaw magtubig niadtong 2020 na imbento naman ang touchscreen na namin 2023 nga nalapoy popular na media kana ba yung kabuhi og patay mambuliog buya na kana Jessica Soho ana ABS-CBN GMA naabay recorded nga si Paulino Agapay nakabuhi og patay nakalakaw og tubig nga sama kang Kristo na recorded ba nga na GMA na ABS-CBN kay di magyud ka lang touchscreen naabay mga ingon anang record nga gibaniog yun nga si Paulino Agapay ang bagong ngalan sa Dios nakamilagro nakalakaw og tubig nga naatoy bakol nga way tiil nakabatol og tiil na ibuta nakakita sama ni Kristo nga iyang gihimo. Sige. Gitubag naman talaga yun sa kinasing-kasing si Brother Angel. Sa touchscreen karang gato na po ka Jessica Soho, uban pang mga kuan, all TV, wala yun. Wala yung mga video. Pero, doon na yung mga milagro. Ang imo kong ipang-specific ha, ang iyong ipangita is milagro specific na recorded sa video. Television, Jessica Soho. So wala man ma-record sa video. Pero minimum naaba siya milagro, pagkadaghan lagi kaayong milagro sa Reggie. Doon milagro. Sa inang ka mo makaigsunan mga witnesses na mo nga, doon na galiw sa kapanahon. Nga naglingkod sila nga, ang usa sa mga igsuon, senyor nga, iya lang gitudlo ng usa ka bulig nga butong. Hulog na. Nakanami nga naman po mo. Kumpa na yun. Lain naman po ng panguna-una ninyo. Muna nga kami sa pagpamatod sa bag nga na sa itong Ginoo, di mo ka ng mga milagro. Kaya naman, City 21, dagka mo kanina, buhat ng milagro. Pero di man matulong sa butong sa Ginoo. Pero mga tana mo, Praduklas. Nganong mangyod na inyo mananggi? Pasiguro 100% nga kanang di ba kung nga lang sa Ginoo? Pagkanay tayo pinapagdana. Kanang Praduklas, iksoon, may kanang palihog lang. Nimo pa gibalik-balik naman kung lovers of truth, seekers of truth. Mo man ako gipagisandigan yung gisulti. Lovers of truth ko, seekers of truth ko. Katong gitudlo nga nahagdong to. Usa man guna ka ebidensya kini buhaton ako ni kay aron i-prove nako sa mga tao. Nga nakahimo gyud siya ni.
Ang imo lang kay sige kayo kita milagro nyawa yun. Kecil ka lang yun nyawa yun kay ipakita video niya. Na moderno na bitang panahon ron. Kaya sige of truth, laber of truth. Balik naman ko intan, paling kita ayon tan milimbungi. Kalang ang imo magong giilang nga Dios, wa mo ning di mi mutuo. Kay ngano man ang mga tao baya mangita baya na og kamatuoran. Ya kanang imong pauli na agapay. Pangutana ko nimo, pangutanon kanako karon. Kanang imong pauli no agapay. Tubag ako, tao ba na? Bakal ba isa ka ano kay pala? Tao ba na? Ana literal, tao na siya. Okay. Dios siya. Ing nga bugtong anak sa Ginoo nga nagpakatao. Kay mingog tao siya, tao ba po, tao po ka. Apay siya ni tao. Sa ato ni klaro. Dios siya ing nga bugtong anak sa Dios nga nagpakatao. Okay. So bugtong anak sa Dios si Paulino Agapay, bugtong anak sa Dios Paulino Agapay, pali ko katubang. Kano sa tao? Bugtong anak sa Dios si Paulino Agapay. Kano sa tao, bro? Pagkatao. Si Paulino Agapay ba kanang ako pangutanan nimo mo na ngalan sa Dios nga kanang niagi ba po na siya gihilantan? Niagi ba po na siya dili po na siya makasa? Dili siya makasa? Sumala sa gipadayag sa Dios Amahan pinagisang Espiritu Santo. Lakip na usab namo nga nakasaksi sa iyang mga buhat. Wala Jesus ka. Okay. Wala Jesus ka. Bro. Proceed, bro. So, ang puso'y pangutanan ako nimo, di na siya mamatay. Okay. Ingon nga Ginoo nga nagpakatao kung itugot niya mamatay po siya. Pero kitugot nga dili mamatay, di pa siya mamatay. Juan 18. Ang Ginoo nga nagpakatao gitugot niya pakita nga mamatay. So, kaya kay Lucas 1:37 wa butang imposible. O bisan pag magpakatao ron siya, dan ipakita na po niya ang pagkamakaya niya. Kaya may muna niya. Pag wala magpapasabot, kung makita man nato siya na namatay, di na dahil sa Diyos. Kaya nga naman, Juan 14:19, ingon ang Diyos, bugtong anak sa Ginoo nga nagpakatao, nga gipakita o gitubot nga mamatay, ingon siya, maingon nga ako buhit, kamo sa buhit. Kanang, ang ako pagod na sabtan sa imong presentation igsoon, klaro man sa Hebreano 9:27, mubalik si Kristo, dili aron pagpalansang, aron muhukom. Unya kay nimo pa bugtong anak sa Dios nga mibalik sa bag-ong ngalan. Iya kay mo balik pa sa bukan. Unsa man yung paghukom na to, magmilagro lang gyapon siya. Sa may boton. Okay, gikot nimo ang Hebrew 9:27. Nga dili along sa paghalan sa sala. Actually, wa man ko mag-ingon nga maghalan pa sa sala sa iyang pagbalik. Wa man ko mag-ingon nga maghalan pa sa sala. Kaya human naman niya gilukat. Human niya gilukat. Ang iyang purpose ipag-anhi diri. Una, matod pa nimo paghukom. Actually, mismo paghukom sa Dios, doon naman ko'y duha ka events. Ang paghukom sa Dios, after final destination, doon na duha ka events. Nga gitawag o wrath of God judgment and great white throne judgment. So, mismo ang iyang pagbalik paghukom, yes, doon na paghukom. But yet, it is not the final judgment called great white throne judgment. Doon na paghukom ang Dios. Kaya naman, wa pagali siya mo balik to pagali siya sa langit ang paghukom sa Dios na kaya naman Roma 3:1-2 doon na civil gobyerno gigamit na kanunay sa Dios aron sa paghukom pero imong po pasabot nga final judgment ang iyang pagani dili na final judgment kala mo dili mao kaya naman sa iyang pagbalik dili pa final judgment nga naman pinadayag 21:6 doon na pay millennial kingdom and after his millennial kingdom na pay final rebellion and after final rebellion doon na pay great white throne judgment and after that the final destination. So kung ang inyong panghanaw lang sa pagbalik sa Ginoo, final judgment na, kanabos sa'yo. Okay. Bro Dixon, medyo, kamilib lang ha? Klaro man ang statement ni San Mateo 25. Ang katapusang hukom ang iyang pagbalik, Mateo 25:31-36, kadtong nagbuhat og maayo langit. Hindi na mapililain. Mamo yang inibalik niya. Nya di man si Paulino Agapay may muhukom. Si Ginoong Jesucristo man. Ya kalang imong Paulino Agapay apilo naghukom. Unsa man kaoy? Unya gamit putag Roma. Gamit sa bersikulo sa Roma ang gasuwat alang sa San Pablo. Nagsangyaw ni Kristo wa magsangyaw ni Paulino Agapay. So palihog intaon, pahilunaan ang imong pamins. Palihog lang ha. Palihog lang. Kasi kay lang imong i-promote hindi na mo manawag ba kay bisag karon di kay ebidensya nga mapakita bisag usa na lang gyud kay kaya bala. Daghan kay milagro brad. Daghan gyud di mo tuo. Usa ka butong mo paglubi. Itudlo no. Hindi kayo na ginunta ito nimo nga mabidyo. Mahimo ba sunod balik karong Merkules ug naay milagro si Paulino Agapay video pakita ni? Kanang klaro na lisod ay nang editid ha? Nga imong i-post sa video. Di ana nga among bagong ngalan sa Dios. I-post gid mo ni kay nakabuhi o patay. Kira kay piti murag padong giming pa. Hurot na ni. Mahurot niya ni inagalaw ka na mga mao na nga di mi ba katuo kay ngano man bisa na lang usa na lang unta ka dosi kang sa i-reels ni mo anak tao. Wag dito. Sorry kayo Mr. Dixon Douglas kanang
lisod tuhuan ang imong kanang imong gipromote nga bag-ong ngalan sa Dios kay una sa tanan way milagrong gihimo imo-imo rang kagalingon nya karon moderno naman uta-uta na mo kuno tay cellphone wa gyud kay ipakita lunar naalagi isa malino kapay paliyog lang kanang si pa imong giila nga bag-ong ngalan murag lisod na mo tuhuan kasi luam ha sige wala nga hinat ka dili ka malain. Okay, actually bisag tanan mo diri ako sa nagwali di ko mo to di na ko maningala di ko magbuhol ana nuuris po ko ana sa akong kasing-kasing kaya nga naman nasulat naman ko sa Lucas 18:8 apan kung mubalik na unya ako nga anak sa tao may makita pa ka ako nga mga tao nga dunay pagtuo na mo na nakapangutan kay kanang question ng atong Ginoo kay nga naman di magino ka to mo na nga di na kay ko maningala ana ang ako mo lang diri ano gyud gi present sa inyo ang usa ka kamatuoran. So, natod pa ni Sir EJ, pagbalik sa Ginoo katapusang hukom. Mateo 25. Kanang Mateo 25, 31 by 46 Sir EJ, wa jud kusupak ana. Kung ang inyong panghuna-huna, gamit anang bersikulo ba, panghitabo nga final judgment na no, bukoy mahimo kung ana inyong interpretasyon. Pero sama sa akong gisgutan, sa iyang pagbalik dili pa gyud final judgment o katapusang hukom. Ngano man? Kung katapusang hukom na Sir EJ. Kung katapusan ng paghukom, asa man siya maghari for 1,000 years. Nga pinadayag 21 pa yung sa size, kalibutan nasod man iya magharian. Karon kung katapusan na sa paghukom, asa man siya maghari for within 1,000 years. Karon, and after reigning of for 1,000 years, still there is a final rebellion. Asa naman po mo final rebellion ang Satanas? Kaya ba lang mga tao sama sa kadaghan sa balas baybayon? Kung katapusan ng hukom, then after final rebellion, doon na mo sunod ang kuan events up di pa itong judgment si Reggie. Ay saan po niya kahibon? Kung i-grant na ko ang inyong panghuna-huna o aplikasyon nga sa pagbalik sa Ginoo is katapos ang hukom na, pero di na mo pasar sa plano sa Dios. Nga naman, doon na pa'y final rebellion. Naapay millennial kingdom. Di ba? Asa mo siya butang? Naapa na. So gikinahanglan nga ang plano sa Dios di na nato isintro sa usa ka events nga iyang gisgutan. Ato sa pambasahon ang uban. Ato sa pungtun-an ang uban. Usa sa mga famous theologian, si Michael G. Wilkins, ingon pa siya, for recognizing the false prophets and false Christ, ingon siya, maintaining the earlier balance of not judging, yet not being naively accepting. So ingon pa siya, nindot kayong spiritual advisor sa theologian Michael G. Wilkins, ingon siya, G. Wilkins, imintinar ang balanse nga dili ta mohukom dayon. Di manginsama sa walay alamag. Dili ta manginsama sa walay alamag nga mohukom dayon, di po ta manginsama. Di ta manginsama sa walay alamag nga modawat tayo, di po ta ug imintinar po nato ang balanse nga dili mohukom. Sama ra gud sa Ginoo, City 24. Ayaw ka mo pagpanghukom pinagi sa dagway la. Paghukom ka mo sa matarong ako. Usaha pag matarong ana nga inyo ra nadunggan nga mo giwali hukom na dayon mo. Piki na baka ka dili na mo. Huwag pagaling ni subaya dito ang mga ibig sa pangutana. Iyon ka, huwag milagro. Inabit ka huwag milagro. Na ay milagro. Pero, dili atong imong gipangita. Ay, imong gipangita. Video, kay Jessica. So, wala dito. Pero kung milagro, nasa na kang milagro. Imong ang itong puson, huwag ginagpakitag milagro. Pero problema lang yung nangitag milagro, na ikapakita, pero di ko mudawan. Okay. Katong ginganlan ni Michael J. Wilkins, siguro man ko nga, dito kailan ni Paulino Agapay, himutong gikut-kot. Si San Lucas kay mo gamit balik-balik ni mo 18 sure jud ko wa dito kay ilan ni anang sa Papa Paulino Agapay kay nailan ni San Lucas si Kristo man yang gisamyaw nya gamit pud kanang sa ito Mateo sure gyapon ko mawa to kay ilan ni Paulino Agapay karon ang akong pangutanan nimo kay sige makakingon kuan asa man gyud bersikulo nimo nga nag-ingon nga Paulino Agapay mo ingalan sa bag-ong Dios nabagi kay specific ana nakakais kay Biblia man gyud kay nakakaanawa. Okay. Ngayon na ako na nagitubag pinasingkasing ang personal nga bag-ungalan sa Ginoo Paulino Ungkoy sa Muragapay di gyud na makaplagan sa Biblia. Ni sa ka partikular nga kapitulo bersikulo. Tungod kay ang plano sa Dios may tungod nini ang kaugaling bag-ungalan dili man isulat sa Biblia didto man sa nagmadaugon. Buot pasabot sa mga pinili nga magtutuo niya. Kanang word nga isulat dili na ingon nga sama sa usa ka manunulat nga gamitag lapis, pilot pen, pentel pen or ball pen. Kanang word nga gisulat spiritually si Apostol Pablo sa 2 Corinto 3:2 nga nakaila sila sa Dios
Ingon nga usa ka sulat dili pinaagi sa tinta, ha? Kundi pinaagi sa espiritu nga gipadayag sa ila. So kanang Dios dayon pinaagi sa espiritu mo na mo padayag ngadto sa mga pinili nga iyang gipili nga iyang padayagan. Mo day nang dito na dayon tamahibalo sa iyang mga pinili. O pareha gud nga Apostol Pablo sa karaang testamento. Doon na bay Pablo nga padayagan sa Ginoo wala. Pero pag abot sa Bagong Testamento, gipadayagan si Pablo. Pinagi ba sa tinta? Dili, pinagi sa espiritu. Tungod kay ang Dios ganhanon sa Dios. Kanang ngalang Paulino Agapay, igsoon nga kanang ngalan nimo nga Douglas. Si Kristo nagsangyaw sa iyang ministeryo tulo ra ka tuig. Nailado siya sa tibuok kalibutan. Tulong tuig ra, nailado siya sa tibuok kalibutan. Nailhan si Jesus. Ya kanang imong Douglas 1987 pa nya 2024 ta karon. Wa man ko kadungog kana sa buhol. Dili ra ba sa Dumaguete? Wala nga sa tuba dili pa gid natin noon gagamanan nga ngalan. Kasi wa gila ilado sa mga purok dito, mga purok ug sitio og ginapaili. Sorry to kita. Douglas ha. Amo ta nga ilado ba puna diri sa Dumaguete ni mga street. Wa gyapon. So tingali mo nagsayop gid siguro tingali. Sorry wa ko maghukom kay imo ra ba ko gina naghukom? Wa ko maghukom ali so na maghukom tayo iyang na sa Dios. City 1 ayo mo maghukom na sa Mateo. So ayaw pag igamit og mga puno nga akong gilito kay wa ko maghukom nimo. May respeto sa to sa imong pagbasa, pagsamot sa Biblia. Gani inggamit ka Korinto na pod. Ang imong Korinto nga gibalik ang nasangyo ra bangalang Korinto hangtod karon ngalang iso sa Greece man na. Dili Paulino Agapay. O dili po Paulino Agapay. Basta gamit nimo bersikulo o kapitulo sa Biblia, mapaul man gud ka kay wa man gud si Paulino Agapay masangyaw nila. Si Jesus Christ man. Wala nga, sorry nga. Wa ko maghukom pero ako lang kang isultihan. Kay lovers of truth man ko. Seekers of truth po ko. Nimo ba? Wala nga kini nga ako pagka lovers of truth, mo kini ako gipangita diha kanimo pero sa mga inikot nimo Bible na po. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.